Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Di mo talaga kayang pigilan ng bawat pagpatak ng oras. Parang pagmamahal. Kapag tinamaan ka, wala ka ng ligtas. Kahit ibaling mo sa iba ang nararamdaman mo, pilit na hanapin ng puso mo ang tunay na magpapasaya sa'yo. Sobrang nag-aalala talaga ako kay Sir Romark. Kaya ito, nakakainip maghintay. Ang taray po ng teacher na pumalit kay Sir Romark. Lagi akong kinakabahan kasi pakiramdam ko ako lagi yung tatawagin. Kaya ito, matapos ang klase, nagmadali na kaagad ako. Gusto ko na kasing malaman kung anong nangyari kay Sir Romark. Rod, hindi na muna ako sasabay sa iyo . Pupuntahan ko lang si Sir Romark sa bahay niya. Wika ko kay Rod, bago kami tuluyang maghiwalay. Tol, sige lang. Mag-chat ka na lang kung anong nangyari kay Sir. Wika naman ni Rod, kaya ito, naghiwalay na kami. Dumiretso na muna ako sa ihawan. Bibili ako ng hotdog na malaki. Masarap kasi yun. At alam kong magugustuhan ni Sir yun. Kaya ito, nung makita ko yung umuusok, lumapit na ako kaagad at bumili na ako ng inihaw na hotdog. Kaso, di ako sigurado kung kumakain si Sir Romark ng hotdog. Sa palagay nyo, kumakain ba siya ng hotdog na mataba na inihaw? Kaya ito, pagkabili ko, diretso sakay sa jeep. At sa paglipas ng ilang saglit na ito, bumaba na ako sa tapat ng bahay ni Sir. Andito ang sasakyan niya, kaya siguradong andito siya. Kaya naman, nagsisigaw na ako. May doorbell naman pero mas maganda na marinig ni Sir yung effort ko. At aba si Sir, dumungaw dun sa may pinto. Nag-alala ako nung makita ko siya kasi naman bakit ganun? Parang may sakit si Sir. Tapos, sinenyasan niya ako na pumasok sa loob. Buti na lang at di nakalaki yung gate. Kaya ito, diretso pasok ako sa loob. At paglapit ko kay Sir, medyo nahilo ako sa amoy ni Sir. Amoy matanda siya ngayon. Alam mo ba yung amoy ng mga pambahid ng mga matatanda? Yung amoy mint? Sir, kamusta? Di ka pumasok. Di tuloy masaya yung klase? Wika ko agad. Bakit naman? Wika ni Sir. Ang taray kasi nung nagturo sa amin, Sir. At saka Sir, may dala akong pasalubong para sa'yo. Wika ako. At eto, binigay ko na kay Sir yung inihaw na hotdog na binili ko. Bakit nag-abala ka pa, Christian? Pero salamat . Wika ni Sir. Ano ba nangyari sa'yo, Sir? Wika ako. Eto. Pagkagising ko kanina umaga, sobrang taas ng lagnat ko. Di talaga ako makabangon kaya yun, di ako nakapasok. Wika ni Sir. Dapat nag-chat ka sa akin, Sir. Para di na lang ako pumasok tapos aalagado lang kita. Wika ako naman. Ala, loko ka talaga. At saka, di mo kailangan gawin yung Christian. Kaya ko yung sarili ko. Tara, kainin na natin itong hotdog mo. Mukhang masarap. Wika ni Sir. Sir, masarap talaga yung hotdog na yan. Pinakamasarap sa lahat ng hotdog na
Matitikman mo. Wika ako. Kaya ito, sabay na kami kumain ni sir. At sa unang kagat pa lang, napangiti na si sir. Nasarapan siguro. Sir, masarap ba? Wika ako. Oo, masarap naman. Pero may natikman akong hotdog na mas masarap dito. Wika ni sir. Ganun ba sir? Sorry, yan lang yung nakayanan ko. Wika ako. Uy, Christian, ano ka ba? Masarap naman to. Halika nga dito sa tabi ko. Wika ni sir, tapos ewan ko ba? Naupo ako sa tabi ni sir tapos nihakap niya ako. At eto, ewan ko ba? Di naman ako nangamba sa yakap ni sir. Parang nagustuhan ko pa nga, kaso sobrang init ni sir. Mukhang masama pa din ang pakiramdam niya. Napapaso talaga ako sa init. Sir, alagaan kita hanggang sa gumaling ka. Wika ako. Salamat, Christian. Pero okay na ako. Magaling na ako. Wika ni sir. Hello? May magaling bang ganyan? Mega ka muna sir. Ako nang mag-aalaga sa'yo. Wika ako. Kaya ito, inihiga ko na muna si sir sa sofa. Tapos, naganda ako ng malamig na tubig sa tabo. Nilagyan ko ng yelo para mas malamig. At paglapit ko kay sir, eto, gamit ang isang bimpo. Pinunasan ko ang mukha niya ng bimpo na binasa ko sa malamig na tubig. Kasi naman, nakakapaso talaga yung init ni sir. Nakapikit lang siya ngayon. Sana naman gumaling na si sir. Tapos eto, pinunasan ko na din yung mga braso niya at hita. Pati nga singit ni sir, gusto ko din punasan. Kaso nakakahiya. Baka magulat si sir kapag ginawa ko yun. At habang nakahiga si sir, diretso lang ako sa pagpupuna sa kanya. At sa paglipas ng mga oras, eto, may pagbabago na. Medyo bumababa na yung temperatura ni sir. At mukhang masarap ang tulog ni sir. Naghihilik na eh. Pero okay lang. Aalagaan ko siya hanggang sa gumaling na siya. Kaya ito, habang tulog si sir, nagtungo na ako sa kusina. Magluluto ako at kapag natikman ni sir ang luto ko, nako, gagaling yan bigla. Kaso, ano kayo lulutuin ko? Kaya ito, binuksan ko yung rep. Tapos nagtataka ako. Kasi naman, may nakita ako kaagad sa rep ni sir. Bakit may flashlight dito? Kaya naman tinanggal ko yung flashlight sa rep tapos tiningnan ko kung gumagana pa. Pero bakit ganito? May takip at habang hawak ko yung flashlight, may napindot ata ako. Biglang nag-vibrate. Ano ba to? Kaya naman, binuksan ko yung takip. At ito, natawa ako. Kulay pink ang nakita ko. Kaya naman, sinaraduhan ko na ulit at binalik ko na sa dating lalagyan. Laruan pala ni sir yun. Grabe. May ganun din kami ni Rod. Naghihiraman nga kami pero mas maganda yung kay sir. Gumagalaw yun nasa loob eh. Subukan ko kayang gamitin. Pero mamaya na lang siguro. Magluluto muna ako para makakain na kami ni sir ng hapunan. Kaya ito, nagsaing na ako. Tapos may manok naman sa rep ni sir. Baka mag-adobo ako. Kaso kapag nakikita ko yung flashlight ni sir, para bang tinutukso ako? Bakit ba kasi may ganito si sir? Pero kalma lang, huwag magpapatalo sa tukso. At saka, bakit kasama ng mga frozen food yung laruan ni sir? Natatawa tuloy ako. Ay nako, ano ba naman itong iniisip ko? Basta hindi ako dapat matukso. Focus muna sa pagluluto. Mamaya ka sa akin na flashlight ka.
Pero ang dapat unahin ko ngayon ang alagaan si Sir. Dapat gumaling na siya. At saka si Sir kapag tulog, nakakatuwa. Kasi naman, hindi niya binibitiwan yung temtem niya. Hawak niya lang. Akala mo'y mawawala ay.